Kumusta mga kaibigan, mga kabarangay kong mangingisda at mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong YouTuber at handa na naman akong magbigay ng detalyadong prognosis para sa pangingisda. Huwag nating palampasin ang 8 Oktubre 2025, 2025. Isang araw na puno ng pag-asa at hamon para sa ating mga mananagat sa Pilipinas. Kung nagtataka kayo kung ano ang dala ng araw na ito sa ating mga pangingisda, manatili lang kayo dahil ihahayag ko ang lahat ng sikreto at tip para sa isang masaganang huli. Ngayon, bakit kaya magiging espesyal ang araw na ito? Sa pangkalahatan, tayo ay nasa pagtatapos ng tag-ulan at papalapit sa tag-araw na nangangahulugang magkakaroon ng halo-halong kondisyon. Maaaring may mga pag-ulan pa rin, ngunit asahan din ang mga sandali ng sikat ng araw. Ang pagbabagong ito ang magiging susi sa ating pangingisda. Prognosis ng isda at pamamaraan ang main part. Para sa 8 Oktubre, may ilang uri ng isda na sa aking karanasan ay magiging aktibo. Tingnan natin ang ilan sa kanila. 1. Maya-maya, red snapper at lapu-lapu, grouper. Saan hahanapin? Ang maya-maya at lapu-lapu ay mahilig sa mga bahura or reefs, mga koral at mga istrukturang may takip sa ilalim ng dagat. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 29 na degrees Celsius, 21 hanggang 30 degrees Celsius, 30% na to mananatili sila sa mga mas malalim na bahagi kung saan mas matatag ang temperatura o maglalabas sila sa gilid ng mga bahura na may 2 hanggang 10 metro, 2 sa cm ang lalim, lalo na sa mga lugar na may kaunting kasalukuyan ng tubig na nagdadala ng pagkain. Maghanap din sa mga bunganga ng ilog na malapit sa dagat kung saan nagtatago sila para sa pagkain. Paano hulihin? Para sa mga ito, ang bottom fishing o jigging ang pinakamabisang pamamaraan. Gumamit ng live bait tulad ng hipon o maliit na isda, o artificial lures tulad ng soft plastics at metal jigs. Ang kulay ng pain ay dapat maliwanag tulad ng orange, pink o chartreuse para makatawag pansin sa maulap na tubig na dulot ng posibleng pag-ulan. Ang medium heavy spinning rod na may 32 hanggang 50 pound test braided line ay angkop. 2. Talakitok, giant trevally. Saan hahanapin? Ang talakitok ay mga mabilis na mga ngaso. Sa mainit na tubig, aktibo silang gumagala sa mga shoreline, bunganga ng ilog at sa gilid ng mga bahura. Kung umulan, maaaring mas malapit sila sa mga bunganga ng ilog upang manghuli ng maliliit na isda na tinatangay ng agos. Hanapin sila sa mga lugar na may malakas na agos, lalo na sa mga oras ng low tide or high tide transition. Paano hulihin? Ang cast and retrieve gamit ang poppers, stick baits, or heavy metal jigs ay epektibo. Subukan ang mabilis na retrieve para gayahin ang mabilis na galaw ng isda. Ang heavy spinning or bait casting setup na may 50-50 hanggang 80-80 pound braided line ang irerekomenda ko para sa mga higanting ito. 3. Galunggong, mackerel scad, at alumahan, long-jawed mackerel. Saan hahanapin? Ang mga ito ay school fish, ibig sabihin marami sila sa iisang lugar. Matatagpuan sila sa mga mababaw na baybayin at open water na malapit sa dalampasigan. Ang pag-ulan ay maaaring magpakalat sa kanila sa mas malawak na lugar, ngunit karaniwan silang nagtitipon kung saan may sapat na pagkain. Maghanap sa mga lugar na may aktibidad ng ibon sa ibabaw ng tubig na senyalis ng mga isdang pagkain sa ilalim. Paano hulihin? Ang light tackle fishing gamit ang small sabiki rigs or feather jigs ay napakabisa. Maaari ding gumamit ng maliliit na piraso ng hipon o tinapay bilang pain. Ang light to medium spinning outfit ay sapat na. Pagsusuri ng kondisyon, ang teorya sa likod ng huli, panahon.
Sa 8 Oktubre, inaasahan natin ang mga temperaturang nasa 25, 25 hanggang 30 degrees Celsius, 25 for 36 sa araw at 25, 25 hanggang 29 to 29 degrees Celsius, 25 and 26 sa mas kung sa gabi. Asahan ng medyo mataas na halumigmig sa paligid ng 88%, 88%. May posibilidad ng bahagyang pag-ulan sa araw at gabi na may 40%, 40% na tsansa sa araw at 35%, 35% sa gabi. Ang Pilipinas ay nasa pagtatapos pa rin ng tag-ulan kaya ang pag-ulan ay normal. Ang pag-ulan ay maaaring magpakalat ng pagkain at magpataas ng aktibidad ng isda sa mga bunganga ng ilog at mababaw na lugar. Ang hangin ay magiging katamtaman, humigit kumulang 8 kilometro bawat oras. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mananatiling mainit, nasa pagitan ng 28.2 (38.2) at 29.8 (29.8) degrees Celsius, 21.2 tinais-nasangis ukong kinawis. Ang ganitong init ng tubig ay nangangahulugang aktibo ang metabolismo ng isda at patuloy silang naghahanap ng pagkain. Hindi sila mangangailangan ng malalim na pagtago para sa init. Yugto ng buwan, moon phase. Sa 8 Oktubre, ang buwan ay nasa waning gibbous phase na may mataas na liwanag na umaabot sa 96, 96 hanggang 99%, 99%. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang malakas na liwanag ng buwan ay maaaring maging dahilan upang maging mas maingat ang isda, lalo na sa gabi. Gayunpaman, sa umaga at hapon, ang mga isda ay maaaring mas aktibo dahil sa pangkalahatang mainit na tubig. May mga nagsasabing mas maganda ang huli sa mga waning gibbous phase para sa ilang species, lalo na't medyo katamtaman pa ang daloy ng tubig. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig at kasalukuyan pa rin ang mga pag-ulan sa unang bahagi ng Oktubre, ang mga isda ay magiging aktibo, ngunit maaaring medyo mapili. Asahan ang mataas na aktibidad ng mga reef fish at predator sa mga lugar na mayaman sa pagkain. Ang mga migratory species tulad ng dorado, mahimahi, ay aktibo rin sa panahong ito. Sa pangkalahatan, mayroong napakaraming iba't ibang uri ng isda sa Pilipinas, kaya tiyak na may mahuhuli tayo. Pagsusuri ng kalev. Ang elev sa 8 Oktubre ay magiging katamtaman, medium, hanggang mabuti, good. Ngunit medyo mapili, somewhat picky. Bakit? Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nagpapanatili ng aktibidad ng isda, ang waning gibbous moon ay maaaring magpataas ng pagiging maingat ng isda sa gabi, ngunit ang daytime activity ay maaaring maging maganda, lalo na pagkatapos ng mga pag-ulan na nagdadala ng pagkain sa tubig. Ang mga pag-ulan ay maaaring maging dahilan upang lumabas ang mga isda mula sa kanilang pinagtataguan at maghanap ng pagkain. Pagwawakas, para hindi kayo maboring. Kaya mga kaibigan, handa na ba kayong sumabak sa hamon ng 8 Oktubre? Tandaan, sa pangingisda, ang tiyaga at tamang kaalaman ang iyong pinakamahusay na pain. Naway maging masagana ang inyong huli. Ni huli, ni tabi. Mag-ingat sa dagat at ilog. Kung nagustuhan nyo ang prognosis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-like ang video na ito at syempre, i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ano ang mga plano nyo para sa pangingisda sa mga darating na araw? May nais ba kayong ibahagi tungkol sa inyong mga huli? I-comment nyo lang sa baba at pag-uusapan natin yan. Salamat sa panonood, mga kabarangay, at hanggang sa muli nating pagsasama.